Meron tayong special coverage ngayong mga na naman. Okay. Okay. Mga kapuso Pilipino, bumabati kami tatlo. Tan. ang samahan mo magalit, ang mabigot ay papangin. Kantahan agad tayo. Dali, kanta ka na. Yan na. Oh, kantahan na muna. Kantahan na muna. Kantahan na muna, dali. Kasi baka pag inabot Diyan ka na lang. May isa na namang farm. Ha? May isa na namang farm. Farm. Ngayong araw ay napasyalan. Nakaw. Kung last Monday kay PNP Chief, kay Binay today ang field trip. Field trip. Batangas naman tayo, Field Batangas. tripping. Mas mahal at mas malaki ito. Pero ang problema ang titulo. Bakit? O, ba? Wala ito sa sala ni Jojo. Wala. Kahit siyang tunay na may-ari ayon kay Mercado. Patay tayo dyan. Ikaw na. Sa latest na Pulse Asia, na bumusok yung rating ni VP Binay. Ba, makaw na yan. Baksak. 15 percentage points, pero siya pa rin ang pinaka-pinagkakatiwalaan. Okay. Pinagkakatiwali? Anong pinagkakatiwali? Pinagkakatiwalaan. Ano pinagkakatiwali? Hindi nga kaya nga nilinaw ko. Pinagkakatiwalaan. Okay. Bumulusok sa rating. Sisihin siyempre yung mga Senate hearing. Yung overpriced parking building. Patikik ng senior citizen. Pero ngunit subalit, eto, Pagkat! siya pa rin ang pinagkakatiwalaan. Sa lahat ng opisyal ng gobyerno, si Binay pa rin ang pinakamataas. Tinaob pa nga niya si Pinoy Si Alan Peter, kamusta? Bumababa. Walang hindi nabanggit eh. Siya pa rin ang pinagkakatiwalaan Naloko na sila. na opisyal ng pamahalaan. Ay, nako, kulang pa pala. Ano? Sige, inyo pang pag-ibayuhin ang panlilibak. Dumobol time kayo para sa eleksyon 2016. Tinuturuan mo yung mga kalaban na mag-double time sa Wala na, last hearing na eh. Wala na. Siya pa rin ang pinagkakatiwalaan. Walaan. Okay. Ako naman, Tundo, ito, Bertil. Double time. Makinig, mga kapuso, mga igan. Pinakamalaking aeroplano yan. Henry! Oo, bakit? Pasok yung gitara ni Clinton. Wala, Yan. Sige, Clinton. Pinakamalaking aeroplano yan. Lumapag sa pinakamalalang palibaran. Pero dapat pa ring taas noo. Yung Airbus 380 ba? Emirates. Pero dapat pa rin tayong taas noo dahil Pilipino ang piloto. Third world country tayo. Sa kababang world class ang serbisyo. Third world nga eh. Pero, mas marami pang malala dyan. Paliparan doon sa bansang mayayaman. Biro mo, Laksa, Washington Airport, LA, Los Angeles, Paris. Ano sa Paris? Shouts to God. Was Airport din. LaGuardia sa New York. LaGuardia sa New York. LAX, Los Angeles Airport. Merepop, shampoo. So yun, sa France. Sa Moscow. Moscow. Ayun, tinext ko sa'yo kanina umaga. Tinext ko sa'yo Gloria kanina Macapagal umaga. Airport. Gloria Macapagal. Sabi daw ni Pinoy. Ano? Galit. Tanggalin daw yung pangalan ng tatay niya sa Ninoy Aquino International Airport. Bakit? May worst airport eh. Palitan daw. Gawin ng Gloria Macapagal Arroyo. Mga pusong Pilipino, bumabati kaming tatlo. Ang tamaan mo magalit, ang mapikon ay papangit. Baka mamaya pa yung coverage natin. Sige, tuloy lang tayo. Part 2 tayo. Part 2. Mamaya, sandali lang po. And now for the bonus round question. Name all 7,107 islands in the Philippines. You have 10 seconds. Go! Because bonus points are meant to be easy with the Petron Value Card Bonus Points promo. 1,000 peso single receipt purchase of Blaze 100 Euro 4, XES, Extra Advance, and Super Extra Gasoline instantly rewards 14 peso points. While 500 peso single receipt purchase rewards 7 peso points. This promo is exclusive to 4-wheel vehicles with Petron Value Card and applicable for gasoline only.
Promo is extended until October 31, 2014. See posters for details. Per DTI FTEB SPD permit number 0119 series of 2014. Hi, CN Lim here. For me, toys are not meant for playing because my toys are meant for driving. Yeah. Good thing there's BDO Deals on Wheels. I can get the car I really want. With the right deal, I got the right wheels. Plus, free gas up to 10,000 pesos. Low interest rates, fast processing, and all-in financing. Rush now to BDO Deals on Wheels. And just like me, you too can get the car that you want. BDO, we find ways. BDO Deals on Wheels. October 9 to 15. SM Mall of Asia and SM Marikina. Terms and conditions apply. For DTI FTEB SPD permit number 4151 series of 2014. Promo period is from October 9 to 19, 2014. See flyers for details. Okay, mga kapuso, mga misis, magandang umaga po ulit. Washing machine detergent, Pride Power Wash. Yan ang rekomendado. Kauna-una ang washing machine detergent na ginawa talaga para dito sa Pilipinas. Talagang para sa mga washing machine na ginagamit ng mga misis dito sa ating bansa. Konti lang ang bula ng Pride Power Wash washing machine detergent. Kaya naman ang paglaban ninyo madali. Ang pagbanlaw ninyo madali. At meron po yung stain away formula. Kaya tanggal ang dumi at mancha kahit ganong katindi yan, o mga kapuso. Husay, Pride Power Wash washing machine detergent, mga misis. Hindi tayo makakahiyaan dyan sigurado. Ligtas pang gamitin yan sa inyong washing machine. Walang magbabara dyan. Kasi walang choke po ang Pride Power Wash washing machine detergent. Gawa po yan ng ACS na napakahigpit ang quality control. Nakita ko na eh. Nakita ko na sa planta nila, mga kapuso eh. Oh, tad-tad na mga laboratorio eh. Met-nya dadaan yung mga produkto sa mga laboratorio nila. Met-nya. Oh, check sila ng check. Sigurado sila ng sigurado. Oh, na alinsunod yun sa kanilang ISO certified. ISO certified po yung planta na yan ng ACS na yan na gumagawa ng Pride Power Wash washing machine detergent. MX3 Balita. Julius Cesar Mirto, dentista, laging constipated. I like playing basketball, but as I age, I easily get tired. I'm always constipated, so I take foods high in fiber, take lots of fluid, and take MX3 Plus. Malaking tulong to detoxify my body from harmful toxin-causing diseases. Sabayan ng MX3, Julius Cesar Mirto, dentist and businessman, naka MX3 Plus, araw-araw, kaya M-Extraordinary. No approved therapeutic claims. Na-jeng-jeng ka na ba? Now na! Balik tayo sa Quezon! Quality of life. Quality of life natin sa Metro Manila. Yung kalidad ng pamumuhay natin. Meron ba nun? Kahapon na birya na naman sa MRT. Kumulog-kumidlat. Konting ulan, baha na in the city. At syempre, kasunod ng konting ulan, sa traffic, matamoy mamumuti. Dahil traffic ay heavy. Eto ngayon lang masasabi ko, huwag tayong magsasawa. Karereklamo kangangawa. Balang araw, makararating din sa kunwari, sa hinaing natin bingi. Di naman bingi, kundi nagtetengang kawali. Santana. Pag may typhoon, tropical depression. Hindi, diretso yun. Pag may typhoon, tropical depression, baha LPA, at thunderstorm, baha. Ganun yan. Ganun tabayan kita. Nasisira. Okay. 1, 2, 3. From the top. Pag may typhoon, tropical depression, baha! Yun! Okay. LPA at thunderstorm, baha! Yun! MRT araw-araw, sira! Ayan! Pati krimen, palala. Yun! Kuryente, mawawala. Yun! Brown out! FOI hanggang ngayon, wala. Aumento ng guro ay wala. Wala rin. Mga meron meron pa punchline, Tito Punch. Punchline. Aumento ng guro ay wala. Wala. Dapat nadidin mo. Ang aumento ng guro ay wala. Ayan. Perfect. FOI hanggang ngayon ay wala. Ayan. Oh, sige, tuloy mo na. Tito Punch. Abay, may tao ba sa Malacanang o wala?
Parang bahala na kayo sa sarili ninyo. Anak ko lang talaga. Last na, mabilis. Okay. Mapula ang buwan mamaya. Oo nga. Lunar eclipse ang makikita. Pero, baka maunsyami at mabitin. Masama ang panahon magiging makulimlim. Eto, ang abangan natin. May mukha ng kalihim ang mamumula rin. Kapag nakumpleto na ang ulat, may malaking farm ka rin pala sa Batangas. Ikaw ang magugulat. Kalihim. Kalyado. May malaking farm. Kalyado, may malaking farm. Hindi siya gabinete, busy na siya. Sandali. Ano May isa pa. Ano ito? Nimpa namin, oh. Ano ba yun? Nagsasalita ba si Mary? Gezo. Ito, okay. Gezo. Sino? Okay. Gezo. Sino? Yung sekretary? Gezo. Si Gezo. Okay, sino? Gezo. Ganon? Si... Nimpa namin, oh. Sa Senado. But Mike, anytime mag-uumpisa itong pagdinig, narito na sila Senator Coco Pimentel, Senator Antonio Trillanes at Senator Alan Peter Cayetano. Ang nandito, ang daming bakanting upuan dahil wala yung mga ipinatawag ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kagaya ni Mayor Junjun Minay at mga department heads ng Makati City Hall. Yung mga sinasabing dummies, hindi naman sila nasilbihan ng sabina. Yung iba naman may hindi nasilbihan ng sabina at yung iba naman hindi umabot yung sabina para sa kanila dahil hindi na pirmahan ng dapat ay pumirma na si Senator Ralph Recto dahil atrasado din ay simute ng Secretariat ng Blue Ribbon Committee. Ngayon ang naririto ay yung mga testigo laban kay VP Binay o mga resource person sa pangunguna ni dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado. Narito yung dalawang nagsampa ng plunder complaint laban kay VP Binay at kay Mayor Junjun Binay na sina Attorney Renato Bondal at Ching Enciso. Narito din yung dating member ng Bids and Awards Committee ng Makati City Hall na si Mario Echanova. Ito yung nagsabi na niluto nila ang mga bidding para sa mga proyekto sa Makati City. So sila yung mga naririto. Sabi nga dito, kung sino yung mga ayaw pumunta dito ni VP Binay, yun ang mga naririto at yung kampo naman ni VP Binay ang walang kinatawan dito. Pero nandito sa VIP Gallery, yung mga taga-kampo ni Vice President Binay pero hindi sila invited dito as resource persons. Manonood lang sila nitong pagdinig. Nakita ko si Attorney JV Bautista, tagapagsalita ng partido ni VP Binay at kasamang ilang abogado. Nasa VIP Gallery sila, nakakwentuhan pang saglit ni Senator Antonio Trillanes, nabatid naman po natin na bumibira kay VP Binay. Nag-alangan pa nga si Senator Trillanes na kamayan yung grupo nitong si Atty. Bautista dahil nakaupo sila dun sa VIP Gallery. Lalapitan kasi ni Senator Trillanes yung ilang mga resource persons dito para kamayan. Dumaan siya dun sa harapan ng mga nina Atty. Bautista. Tiningnan pa niya, nakita ko sinulya pa niya para nag-aalangan pa siya na kamayan. Nung tumayo naman si Atty. Bautista, kumamay sa kanya, tapos tumayo na lahat yung itong mga taga-kampo ni VP Binay, sandali sila nagkwentuhan and then nilapitan na ni Senator Trillanes yung ibang resource persons dito na sinabihan na hindi sigurado kung sila matatawag dito o hindi dahil maraming mga kailangang idiskurso sa pagdinig ngayong umaga. So narito rin yung arkitekto, nakapangalan na ating reporter na si Carlo Mateo. Si Carlo Mateo ng Mana Architecture, yung sermon na nung nakaraang linggo dahil hindi niya masabi yung specifications nitong itinayo nila o nung dinisenyo nila na Makati Parking Building. So hihingan ulit siya ng detalye doon sa pagkakatayo nitong Makati Parking Building na sabi ng COA, natuklasan nila na itinayo, wala pa mang construction plan. And then, may nakita ako ang sabi sa akin dito ng Secretariat ay kinatawan ng Hillmarks Construction Corporation. Talagang pinababalik sila dahil gusto uling himayin sa kanila yung detalye nitong gusali at yan ay kailangan para sa determination ng komite kung talagang overpriced yung building. Si Senator Coco, kausap lang niya yung Blue Ribbon Secretariat kanina and then pamaya-maya kausap niya sina Senator Trillanes at Senator Cayetano at ang alam ko pinag-usapan yung tungkol sa pinag-usapan yung tungkol sa magiging ruling ng komite hinggil dun sa jurisdictional challenge ng kampo ni Mayor Junjun Binay.
Ngayon, ang kausap nila ni Senator Coco at Senator Trillanes ay si Mr. Federico Cuervo. Ito yung property evaluator. Siya yung isa sa mga nagsasabi na hindi world class yung Makati Parking Building o yung Makati City Hall 2. Siguro babalik ko muna sa inyo, Mike. Hindi pa naman nag-uumpisa itong pagdinig mo, kami mga mahalaga pa silang pinag-uusapan dito. Pansamantala, balik muna sa inyo, Mike. Okay. Tapos na tayong jeng-jeng. Hindi na tayo mag-jeng-jeng. Ha? Clinton? Okay. Bukas, sino mo, Arnold? Cabinet Secretary ka mo kanina? Ay, hindi pa tapos ang Nilupain? Developing sino? Developing sino na naman tayo? Naloko na.